Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxurgen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxurgen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at ang ating talakayan ay kinukuha rin po ng ating mga media partners mula sa rehiyon at maging sa Bangsamoro Autonomous Region. And we have with us today ang ating kaibigan nagbabalik po mula sa Department of Health Center for Health Development, Soxurgen Region, mula sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, Ma'am Kathleen R. Hecosala, ang Nurse 5 po nila. Ma'am Kathleen, good morning. Ang inyong pagbati po muli sa ating mga manonood. Hello, good morning po once again, Sir Oliver. So parang kailan lang tayo nag-usap, di ba? So magandang umaga po ulit sa lahat po na nakikinig po sa buong mamamayan po ng Soxurgen Region. Pagbati po mula sa aming Regional Director, Aristides Concepcion Tan, sa mga DOH CHD Soxurgen staffs po. Good morning po. Opo, ma'am, meron kayong big event na parating. Ito talaga, every year, kinakampaign po natin ito. We will talk about measles and rubella supplementary immunization activity or MRCA. MRCA. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga mamamayan, especially sa mga nanay or sa mga tatay, ano yung MRCA at ano yung po yung pangunahing layunin nito? Okay po. Ang MRCA po natin or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity, isa po itong malawakang sabayang pagbabakuna. So, Yun. ibig sabihin sabay-sabay. Para maprotektahan ng mga bata laban sa tigdas at rubella po. So, lalo na ang mga maaring nagkaligtaan, or hindi na kumpleto or wala talagang bakuna ng measles. So, layunin natin maputol ang hawaan at maiwasan po ang outbreak. Opo, ma'am, bakit natin ginagawa ito? Oo. Kasi nga po sir, ginagawa po natin ang MRCA kapag medyo mataas po o nag-umpisa na pong tumaas or sobrang taas, depende po sa sitwasyon. Dahil ngayon po, ng nakaraang taon, 2025, Data natin. opo, mataas po yung cases natin ng measles sa rehiyon at sa buong Mindanao po. Yeah. Kaya po, mauuna po ang Mindanao sa January 19, mauuna po ang buong Mindanao po magkakaroon ng MRCA. Okay. And then, ma'am, dito po specifically, na-mention po ninyo may mga pagtaas tayo. Ano yung mga hamon sa pagpapatupad po ng MRCA dito sa atin sa Soxurgen Region? Okay po. So, number one talaga struggle namin, even kahit hindi po MRCA, yung immunization activity po is yung pagpayag ng mga magulang na babakunahan ang kanilang or pag-submit ng mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak. So, ang struggle po talaga namin ngayon na ina-anticipate namin, syempre may nagkaroon na tayo ng MRCA noong 2023. Yes, ngayon may maraming magulang nagsasabi na bakit babakunahan ulit? Na nabakunahan na dati. O meron ng bakunang anak ko, bakit babakunahan ulit? So, yun yung mga binabantayan namin ng mga or ina-anticipate namin ng mga problems po natin. Opo. Ma'am, sino specifically yung target natin or main target population natin for MRCA this year? For MRCA natin this year, ang target po natin is 6 months. Actually, hindi po ito yung karaniwan natin na binibigyan ng measles vaccine. Ano yung karaniwan natin? 9 months po. 9 months. So ngayon, mag-start po tayo ng 6 months. Dahil po, base sa datos natin, may mga bata na below 9 months na naapektuhan na ng measles. Okay. Sa cases natin. So kaya mag-start tayo ng 6 months hanggang less than 5 years old o batang wala pang 5 years old or tinatawag namin 59 months. Basta 6 less than to 5 years. 59. Opo. Basta less than 5 years old po, Sir Oliver, ang babakunahan natin. Ma'am, balikan lang natin. Ilang bata yung nabakunahan natin nung previous natin na MRCA? Base po sa datos na, kasi wala ko noong 2023, study leave pa ako that time. So, based po sa data natin, nasa 80% lang tayo. Okay. So, this year po, sa MRCA natin ngayon, 2026, Yun, target natin. target natin is nasa 450 plus thousand. 450,000. 450,000. 451, 250,000. 451, 250,000. For the whole region. For the whole region na 6 months to 59 months. Ang kinaibahan po ng MRCA natin nung 2023 sa 2026. Nung 2023 po, hinanap lang po natin na bata is yung mga walang bakuna.
Okay. This year po, Yung zero talaga, wala talagang... zero dose kung Opo. tinatawag namin. This time po, hinahanap po namin may bakuna, wala o hindi kumpleto. So Ibig sabihin, lahat ng batang 6 to 59 months, yun yung Target namin. target natin na hanapin for this year. Kumpleto man siya o hindi. Wala na kaming pakialam. So, meaning, hindi namin i-check yung kanyang records ng bakunado ba siya o hindi. Okay. But, So, dadagdagan namin or bibigyan namin additional record yon. Opo. Ma'am, balikan muna natin. Ilan yung kaso ng measles, rubella in the previous year? Based po sa last data namin, nagkaroon po tayo, umabot tayo ng 63 na kaso 63. per 1 million Oh. population. Mm-hmm. So, kung alam mo na, Yeah. do the math, kung may ilang populasyon ng Soxurgen, ganun po kalaki. Opo. So, ang acceptable na level po ng kaso ng measles sa isang lugar po is 0 to 1. 0 to 1 talaga. Opo, 0 ma'am, to 1. baka ano natin. Sa pagpasok ni 2026, meron na po ba tayong bagong kasong naitala? Ilang araw pa lang tayo ng 2026? 2026 Meron na ba? Actually, sir, patuloy po pumapasok na kaso. Even nung 2025, nung last week ng December, may mga pumapasok na kaso. Hindi pa po doon siya kasama sa 63 per 1 million na binanggit ko na kaso. So, ibig sabihin, pending pa sila. Hinihintay pa namin yung result. Na confirmation na na talaga. confirmation na yun. Kasabay nun, kahit even first week natin ng January, may pumapasok pa rin na reports na suspect cases ng measles. Oh, ma'am, na-mention na po ninyo January 19, yung MRC dito sa Soxurgen. Saan naman po ang venue natin? Venue natin. Actually po, For the launching, For ma'am. the launching. So, for the launching po natin, magkakaroon po tayo ng region-wide launching sa General Santos City. Yung final venue, inaayos pa po namin. Yeah. Kasi syempre, short notice po kasi yung preparation time natin. So, siguro sa mga later na mga announcements namin, malalaman natin kung saan. But it's General Santos City. Bababa po si Secretary of Health para po sa Mindanao-wide kick-off. So, si Region 12 ang mag-host ng region-wide na Opo. So, nandito po, bababa po lahat po ng department, matataas na opisyal ng Department of Health. So, po. ito yung, kumbaga, signal na magsisimula na per province, per municipality. Opo. So, and January 19, simultaneous po magsisimula buong Mindanao. Actually, hindi lang naman talaga Mindanao. Nag-uumpisa lang tayo sa Nationwide. Mindanao, nationwide. Mindanao lang muna ang phase 1. Phase 2 magkakaroon din ang Luzon and Visayas. Ng launching nila Launching din nila. Later, after siguro natin ng Mindanao-wide. Mauuna lang talaga ang Mindanao kasi mataas yung kaso sa Mindanao. Opo. Ma'am, baka may magtatanong ng mga parents. Ano yung kaibahan po ng MRC sa routine or regular na pagbabakuna? Ang routine natin, ito yung schedule. 'Di ba? Okay. 'Di ba pagkapanganak, Ah. may health teaching na agad na pagdating ng ganitong weeks ng Yes. buwan ng bata, kailangan ma-receive niya ng ganito. Nagda-drive lang kasi ako sa hindi na-drive ko lang sila misis, hindi ko alam yun. Oo. May schedule kami May ngayon, schedule, hatid mo kami. Ganon. Oo, 'di ba Sige, ganun? opo. May schedule. Yun yung routine. Yun yung routine. Yun ang routine. Okay. Kumbaga scheduled siya. Ang MRC yan naman, special, by the name, supplemental immunization activity. Ibig sabihin, kumbaga filler Buff. ito, o buffer, ganyan. Kasi ibig sabihin, mababa yung ating coverage. Okay. Kailangan nating habulin kasi dumadami ang kaso. Kasi nga, Sir Oliver, sa bawat kaso kasi ng measles, confirmed cases ito ng measles 12 to 18 cases agad ang pwede niyang mahawa. Oh. Ganun So, siya kabilis. Kumbaga, mabilis kung may isang kaso ka, times 12 to 18 ka kaagad. So, mabilis magkaroon ng outbreak. Mabilis magkaroon ng outbreak. Kasi airborne siya eh. Yeah. Kaya kung mapansin mo sa mga evacuation sites, sa mga schools, kapag merong isang measles, Bata na nagka-measles. sunod na yan, di ba? Ang bilis niyan. Opo. Ma'am, hindi natin maitatago. Meron po mga magulang na natatakot pabakunahan yung kanilang mga anak. Kasi may mga nababasa or may ganun din napapakinggan talaga, or paniniwala nila na may side effects daw. Ano po yung ng stand ni DOH dito po? Ang stand naman po natin na hindi naman talaga 100% walang side effect. Meron naman talaga bawat gamot, tao, yung immune response natin, Iba. may reaction naman talaga. Ngunit, panandalian at saka rare lang ito. At mababa lang masyado. For measles containing vaccine natin, common yan, number 1 talaga pag immunization lagnat. Okay. May lagnat talaga. It's a normal reaction, but hindi naman lahat ng bata nilalagna't. Pero common yung lagnat. Opo.
Meron din naman ibang bata na nagkakaroon ng pamumula o pamamaga sa tinuro sa site ng Yeah. immunization Mhm. site. Normal reaction ng Oo. body. And minsan may mga pantal or yung measles-like. So, hindi ibig sabihin na serious na ito, hindi din ibig sabihin na baliwalain lang ito kasi normal. So, kailangan po nating ipagbigay alam sa mga health workers na kung ano yung Kung may observe side nyo, effects. side effect na observe. Kasi mayroon din kami tinatawag na adverse events following immunization na surveillance. Yeah. Oo. So, hindi lang porket nagbabakuna kami, hindi namin minomonitor. Minomonitor Pag bakuna, din. tama na, uwi na. Oo, Hindi. wala na. After bakuna po, May follow-up pa. within a month yan, binibigay namin 28 days minimum na after immunization, minomonitor yan kung mayroong adverse event. And then kung may adverse effects, para ma-advise sila kung ano yung mga paunang lunas na pwedeng gawin. Opo. Sa mga vaccination sites po natin na gagawin ngayong MRCA, may mga standby po na emergency kits o tinatawag naming adverse events following immunization kits. Para in case on the spot may reaction, meron pong mabibigay na first aid. Same time, for mga adverse events po na mararamdaman, pumunta po sa pinakamalapit na health centers or sa hospitals po. Activated po lahat ng ating hospitals. Magpapastablish po kami ng AFI fast lanes po. Kasi since region-wide activity po ito. Opo, ma'am. Question. May gamot ba ang tigdas? Unfortunately po, Sir Oliver, gaya po ng ibang viruses. Kasi virus ang Virus measles. ito. Virus ang measles. Wala pong gamot. Specifically for tigdas. For tigdas. Kasi kung may gamot ang tigdas, wala sa ating bakuna. Wala tayong bakuna. Oo. Okay. So, si bakuna is the protection. Protection talaga Opo. natin. Ang gamot ang paggamot kasi sa measles na pag ang bata may isang sakit, ay may sakit na measles. Ang paggamot kasi sa kanya is by symptoms. Yeah. Kung nilalagnat, paracetamol, Paracetamol. usually. Kung makati yung rashes niya, cetirizine, mga ganon, yun po yung binibigay. But wala po specific na pag hindi gaya ng ubo, may direct. Ma'am, another question na ito magpa-pop up to during the immunization natin na kapag isang bata na nakabakunahan na po siya laban sa tigdas and rubella, kailangan pa ba niya magpabakuna ulit? Opo. Kasi Gaya po tapos na, yung pares yung kanina. Gaya Usual sinabi to, ko na yun talaga yung ina-anticipate talaga namin, Sir Oo. Oliver, na hesitancy. Kasi Yeah, para ma-emphasize natin sa Oo. mga parents. Ngayon po, kasi po ang pagkaroon po ng measles, rubella supplemental immunization na activity this year na non-selective. Na So, wala kami lahat- pipiliin, lahat po bakunado o hindi, babakunahan namin. Bakit po? Over the years po kasi, Sir Oliver, mababa yung ating herd immunity. Hindi natin Yeah. nakukuha yung or na-achieve yung Herd 95% para masabi nating may herd immunity tayo. Kaya over the years, pumapatong-patong yung mga pool of susceptibles natin. Kumbaga yung pwedeng mahawaan. Mahawaan. Kaya pati yung mga bata na nabakunado, Isasama na natin. kuha na rin sila, prone na rin Prone sila, sila. magkakasakit. Kaya po, 'di ba, minsan doon yung isang akala nila hindi effective ang vaccine eh. Yeah. Akala Kasi, nila nabakunahan na pero bakit nagkasakit? Yeah. Kasi po mas marami yung hindi bakunado kaysa sa bakunado. Yeah, Kaya herd magkakasakit pa po yung bakunado. Opo. Ma'am, pwede bang isabay yung bakuna ng MR sa iba pang bakuna? For example, kakabakuna lang ng isang bata, certain bakuna, and then pwede ba siya isabay? Opo, isa routine immunization natin, may mga sinasabay na bakuna. Oh, okay. Pag sa routine. Example, pagkita sa listahan, kulang ka ng ganitong bakuna, hindi ka bumalik ng ganitong araw, Oo, sabay na natin sasabay yan. Remember mo, sir, before, meron tayong MRCA plus OPV. But okay siya. Ang patak, yung Okay. OPV, para sa polio, patak. So, wala po siyang adverse event or nire-recommend okay lang po siya. Ang hindi lang po, ang base po sa guidelines namin ngayon, this 2026, ang hindi lang po pwedeng isabay sa MR is yung mga immunoglobulin. Ano yung Okay. immunoglobulin? Isang po na mga vaccine na may immunoglobulin ay ang ating rabies vaccine. Rabies. Mayroong klase na rabies vaccine na immunoglobulin. Okay. So yun doon hindi pwede ibigay sa sabay. Pwede din sa like tetanus, ang tetanus Tetanus, kasi may meron din. immunoglobulin din siya. So hindi din siya pwedeng isabay. So depende po sa assessment sino yung uunahin. Syempre kapag rabies, mas uunahin mo yung pag sa rabies. Immediate. Oo. Opo, ma'am, isa sa challenge natin, especially dito sa atin sa Region 12 is, meron tayong mga malalayong barangays. How do we, ano yung mga plano natin para ma-reach natin itong mga GDAS? Opo. Actually, Sir Oliver, start
first Monday of the year or first week of the year, ang naging activity talaga namin is parang meet and greet with the all health officers and NIP Yes. coordinators sa region. Nagkaroon kami ng meeting region-wide. Sabay-sabay po lahat ng DOH staff plus ang ating mga local health officers para pag-usapan po ano yung final plan nila for the MRCIA campaign. So, pinapresent po natin sila ng mga plano ng bawat lugar para po ma-check din po namin sa amin sa side ng DOH, baka meron pa kami for improvement, suggestion for improvement, para po ma-cover natin yung mga GIDA areas natin. Tapos, ma'am, sapat ba yung bakuna natin? Opo naman, sapat. Sapat? Sapat po. Kaya po mauunang Mindanao, yung unang procurement po, ang intindi ko, kung tama ba Oo. sa intindi ko, ang unang procurement na dumating sa Pilipinas, binaba Sa Mindanao. Mindanao. Opo. Ma'am, ano naman, para sa mga magulang, ano po yung dapat nilang ihanda before going doon sa mga immunization sites natin? Number 1 po, alamin po muna natin ang schedule. Kasi unlike po sa previous MRCIA natin na makikita nyo po kaming magbababahay, Bahay. bahay. Oo. This time po wala pong magbabahay. Fixed post po ang tawag namin. Kumbaga may specific sites lang po kung Tapos, saan maghihintay ang vaccinators lalapit. Barangay Health Center? Yes, barangay yan? health centers. Schools? Pwede po, depende po sa arrangement nila. ng local governments Okay. units. Even po, di ba, meron kami sa DOH, sa HD, meron kaming wellness center sa Mall of Ace. Pwede. Doon, gagawan po yon ng vaccination site po. So, magkakaroon po na, kailangan po alamin nila, schedule sa lugar nila. Second po, dapat, ang card, pwede naman dalhin. Okay. Although, para lang Para for malaman yung history. checking lang ng records, but regardless kung bakunado o hindi, babakunahan ang bata. Then siguraduhin din malusog ang bata sa araw na yan. So kung sa tingin niyo po na Masamang pakiramdam. masamang pakiramdam, pwede naman po bakunahan siya kasi may mga Ipa-check up na. may quick access naman tayo. Assess naman siya bago siya babakunahan. Opo. Ma'am, before we end po, ano yung mga activities natin for the launching? Sino yung mga imbitado natin aside dun sa mga top officials? Sa ating pong launching, inimbitahan po namin lahat ng governors. Yeah. Siyempre para po sa Para may support. Support Yeah, po. importante support ng local government units Opo. para dito sa campaign na to. Opo. Tapos po, nandyan din po, ang full force din po, siyempre sa HD Stock Surgeon, nandyan po kami lahat. At ang ating mga, inaayos pa po namin yung mga regional directors sa Mindanao. Ina-arrange po namin siya. Kasi siyempre, magkakaroon din sila ng kanilang launching. Pero kasi nandito kasi sa Region 12 yung Mindanao-wide launching. So, titingnan po namin. So, yan po, malaki po siya na. Curious lang ako, additional lang. Sino yung for example, sa mga munisipyo, sino yung mag-administer nitong mga immunization program natin? DOH ba or si rural health unit? Partnership po tayo. Opo. Actually po, Sir Oliver, Kasi manpower to. Kailangan Oo. po. Actually po, Sir Oliver, may mga tie-up po tayo with other agencies. We have from the BJMP, PNP, and BFP. Siyempre, di ba may mga nurses sila. may mga nurses So, may sila. mga na-pledge naman na sila. Yun po yung inaayos din ngayon with the local government units para po smooth lang po yung transition. Mas marami tayong vaccinators. Kailangan talaga interagency collaboration kasi Yes po. maraming kinakailangan na manpower dito. At least, Sir Oliver, kasi kailangan natin trained yung magbabakuna. Yeah. Oo. So, at least man lang makafocus yung ating local health units sa pagbabakuna and yung iba po na support is kahit ibang cases. mag-engganyo. Mag-engganyo na mag-engganyo. magpalapit or maghahanap pa ng mga bata na makikita na pwedeng mabakunahan. Opo, ma'am, medyo nauubusan na po tayo ng oras. Ano po yung mensahe ninyo sa ating mga magulang ngayong papalapit na po yung simula ng ating MRCIA for 2026? Opo. So, malinaw po sa datos natin na delikado ang tigdas at rubella, pero kayang pigilan po ito sa pamamagitan ng bakuna. So, isang bakuna lang pwedeng makaiwas sa malubhang sakit at pagkamatay. Kaya protektahan ang inyong mga anak at protektahan ang buong komunidad. So, sa MRCIA, mahalaga ang bawat isa, magulang, barangay, paaralan, simbahan, health workers at local government units. Kapag lahat ng chikiting ay nabakunahan, napuputol ang hawaan. Magkaisa tayo para maabot ang 95% immunization coverage at gawing huwaran ng Stock Surgeon sa Mindanao. Para sa schedule, makipag-ugnayan sa inyong health center or sa DOH HD Stock Surgeon FB page po.
Thank you very much sa ating guest, Ma'am Kathleen R. Hecosala, ang Nurse 5 po mula sa RESU ng DOH-CHD SOC Surgeon. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, SOC Surgeon.